Praise God, hallelujah. Palakpakan po muna natin ang ating Diyos na buhay. Sa tunay po ay pinapakalma ko lang ang aking sarili. Ako po ay kinakabahan pa rin kahit po ako'y pa-apat na po ata ng pag-share. So, excited po ba ang bawat isa sa gagawin po ng Panginoon para sa umagang ito? Amen. Dahil ako po, kahit po ako'y kinakabahan, excited din naman po ako sa aking ibabahagi sa inyo. Pwede nyo po bang sabihin sa katabi nyo, kalbitin nyo po sila, sabihin mo, maghanda ka. Yan. Kasi may gagawin ang Diyos sa buhay mo ngayong umaga. Amen po ba? Amen. Dahil tatanggapin mo ang pagpapala at salita ng ating Panginoon. So help me preach His word for this morning. Starting with the verse po, dyan sa ating screen, Exodus 3:17. Start agad eh, no? So, and I have promised to bring you out of your misery in Egypt into the land of Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites, a land flowing with milk and honey. So, naka-emphasize po dyan yung I have promised, tapos a land flowing with milk and honey. So, medyo may idea na po kayo kung tungkol saan yung aking ibabahagi ngayong umaga. So, ito po ay tungkol sa pangako ng Diyos. So this morning we'll be talking about the subject, obedience to God's promise. So, pag-usapan po muna po natin yung tungkol sa pangako or God's promise. Sino po dito yung napangakuan na? Taas po ng kamay. Patingin po ako ng kamay ng mga napangakuan. Kahit po bata, taas ang kamay kung kayo ay napangakuan na. Tapos, taas din po yung kamay yung napangakuan, tapos hindi natupad yung pangako sa inyo. Ay, ang itinaas po ng Nanay Marieta, amen. Para pong may hindi nagbigay sa kanya nung Pasko na nangako. Yan. Talaga yung taas niya, amen. So, yon, nakaranas na po tayo na tayo ay mapangakuan na hindi natupad. Maaaring pangako sa'yo ng iyong minamahal na mamahalin kita habang buhay, pero hindi natupad. Pangako na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, pero iniwan ka. Pangako na babayaran ka sa katapusan. Diba? Masakit po pagka hindi po natutupad yung pangako. Okay, ngayon naman po, makinig po ang bawat isa. Tsaka po yung mid daw. Okay, so, taas naman po ang kamay ng mga nangako na. Nangako, kayo po yung nagbigay ng promise. Patingin po ako, hindi pa po kayo nangangako, patingin po ako ng kamay. Yan. Tapos yung promise nyo, hindi natupad, taas po ng kamay. Yan, kayo din po. Feeling ko, si Ate Bamba yung nangako kay Nanay Marieta na hindi natupad. Kasi dito sa pangalawang tanong, siya yung taas na taas eh. Sorry daw, sorry. So, yon. So, tayo din po ay nakakaranas na, hindi lang po tayo yung napangakuan na hindi natupad. Nakakaranas din po tayo na mangako na hindi natin natutupad. So, ipinapakita po nito sa atin na tayo pong mga tao ay palaging may chances na hindi matupad yung pangakong binitawan natin. Amen po ba? And hindi natin kayang ibigay yung 100% na confidence natin na kaya nating tuparin yung pangakong binitawan natin. So, ako po, mga kapatid, ay 23 years old na. Mukha lang po akong 18. Wow! So, as I live in this world for 23 years, yan. 23 years na po ako naninirahan sa mundong ito, and nasaksihan ko po yung hirap ng mabuhay dito sa mundo. Yan, naiiyak na agad. Sabi ko nga po, siguro pagka yung aalamin nila, sinong preacher ngayon, tingin ko yung yung iyakin, yung lagi naiyak sa preaching niya. So, yon. Tayo po ay, I know, nakaka-relate po ang bawat isa na ang buhay ay mahirap. Mahirap ang buhay. Amen po ba? Pero, as I grow sa aking pananampalataya, napatunayan ko po or na-realize ko na mas mahirap pong mabuhay at nakakatakot mabuhay nang walang Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Amen. So, gusto po ng Panginoon na ang bawat isa sa atin ay mamuhay ng may katagumpayan. So, ipinangako sa nation of Israel, mabalik po tayo dun sa verse. Next po.
Yan, ipinangako sa nation of Israel na sila po ay dadalhin sa land flowing with milk and honey. Pwede po natin i-conceptualize yung verse na yan, yung pangyayaring yan sa ating panahon. Pwedeng sinasabi din sa atin ng Panginoon na may pangako siya sa bawat isa na milk and honey. Amen po ba? Na dadalhin tayo ng Panginoon sa better land. And yan pong tagpong yan, pwede po nating i-relate sa ating mga sarili. Kasi yan ay representation po yan ng ating spiritual journey. Bakit po kaya? Di ba yung tagpong po yan ay yung kay Moses. Nung pinalaya sila mula sa pagkakaalipin sa mga taga-Ehipto. Ito po yung mensahe ko nung last time tungkol po sa Red Sea. Naalala nyo po, amen po ba? Yung pinalaya sila mula sa pagkakaalipin. Bakit daw po ito maihahalin tulad sa ating spiritual journey? Kasi tayo, naging alipin din po. Alipin ng kasalanan. Amen po ba? Pero habang nandun tayo sa proseso at kasama natin ang Panginoon, nakaranas tayo ng freedom or kalayaan. Amen po ba? Amen. So, I've been waiting for God's promise all my life. Ito po yung lagi nating sinasabi, Lord, lagi ko pong inaantay yung mga pangako nyo sa akin. Bakit hindi po natutupad? Lord, lagi ko naman pong ipinapanalangin yung mga kamag-anak ko na makakilala sa inyo, pero bakit hindi nyo pa rin po binibigay? Lord, gustong-gusto ko po yung taong yun, pero bakit hindi nyo po binibigay? Wow. So tayo po, napapansin ko sa ating pong mga tao, the longer na nag-iintay tayo dun sa pangako ng Panginoon, the more na nako-convince natin yung ating mga sarili na hindi natutuparin ng Diyos yung kanyang pangako. Pero, huwag kayong mag-alala kasi ang Diyos ay hindi nakakalimot sa kanyang pangako. Amen po ba? Kapag binitawan ng Panginoon yan, yung pangakong yan, itatak mo, hindi yan mapapako. Amen po ba? So, typical po sa ating mga tao na kapag nag-a-undergo tayo sa mga challenges, sa mga trials, pinipili po nating mag-escape. Ano po yung mag-escape? Tumakas. Kesa i-endure yung challenge. So, we choose to escape from the reality, from your challenge, kesa i-endure mo yung challenge. Hindi nyo po ba napapansin? In order to get there, you have to endure here. Next slide po. In order to get there, you have to endure here. Pakibasa po ng sabay-sabay. In order to get there, you have to endure here. So ano man po yung pangako ng Panginoon there, yes, I am excited dun sa pangako ng Panginoon, pero hanggat nandito tayo sa here, I will keep on believing for what God prepared for me. For I know He is able to get me through what I am going through here. Amen po. So, just like sa nation of Israel, si Moses po ay, si Moses po yung naglabas sa kanila from Egypt. Pero sino po yung nagdala sa kanila sa Promised Land? Si Joshua. Amen po. Si Moses ang naglabas, pero si Joshua ang nagpasok. So, for 40 years na kanilang paglalakbay, 40 years na kanilang paglalakbay, napalitan po yung leadership. Napalitan yung liderato. And nung napalitan po yung leadership, nung ipinasa na kay Joshua, kasi namatay na po si Moses eh. So nung namatay si Moses at napalitan na po ang leadership, si Joshua natakot po si Joshua. Natakot siya, nag-doubt siya, pero ano po ang sabi ng Panginoon? Don't be discouraged. Don't be afraid. As I was with Moses, so shall I be with you. Amen po ba? As I was with Moses, so shall I be with you. As I was, ibig sabihin, past, noon, kung paano ako kay Moses nagpala at nangako, ganun din ang gagawin ko sa'yo. Amen po ba? And para pong sa church natin, sinabi ng Panginoon, noon, nung tanda ko po, laging binabanggit sa atin ni Pastor, na nandudun pa po yung church natin, hindi pa po kami buhay. Nandudun po sa may garahe. Yan. Taas nga po ng mga nakaabot. Yan. Ay, ang galing. Yan. Medyo madami din po, ano. So, malalaman nyo na po yung edad nila. Magkakabatch po sila. So, yan. Ang pangako ng Diyos
sa inyo doon po, bibigyan ko kayo ng sanctuary. Amen po ba? And ngayon, natupad na yung pangako ng Panginoon. Ito na po yung sanctuary. At ngayon, nangako na naman siya dito sa church nating ito. Bibigyan niya tayo ng mas malaking sanctuary. At ngayon, tinutupad na po ng Panginoon ang kanyang pangako. Amen po ba? Amen. So, siya po ang Diyos na nangako noon. Siya po ang Diyos na nangangako ngayon. At siya pa rin po ang Diyos na mangangako sa atin habang buhay. Amen po ba? Ako ang Diyos na nagpagaling noon. Ako ang Diyos na magpapagaling ngayon. Ako ang Diyos na mananagumpay noon. Ako rin ang Diyos na magpapatagumpay sa iyo ngayon. Siya po ang Diyos na nangako noon. Siya po ang Diyos na mangangako ngayon. At siya ang mangangako sa habang buhay. So, but minsan, yung ating way of victory, yung ating pananagumpay, ay umaasa lang tayo sa pamamaraan natin. Iba yung way of victory natin sa Panginoon kaysa sa way of victory niya. Amen po ba? Napapansin niyo po yun sa mga sarili niyo, parang iba yung paraan niyo kaysa sa pamamaraan ng Diyos. Kasi ang gusto niyo laging pamamaraan yung madali eh. Pero si Lord, ang gusto niya, china-challenge niya tayo. Amen po ba? So let's all be reminded that God's way is always better than our way. And always be the best way. So iba po yung pamamaraan ng Diyos sa pamamaraan natin. Iba yung pamamaraan mo ng pagluluto ng adobo sa pamamaraan ng pagluluto ng katabi mo. Yung sayo, maraming suka, yung katabi mo, maraming toyo. Nagets nyo po? Yung kayo po, maraming suka, yung katabi nyo, maraming toyo. Yan, nagtinginan na po yung mag-asawa doon. Nakita ko eh. Maraming toyo. So, iba-iba man po tayo ng pamamaraan, we are all aiming for that one goal. So, kaso nga lang po minsan, habang nandun tayo sa process na yon, nadi-disappoint po tayo. We want to escape here to get there. Nagmamadali po tayo. Gusto natin ng shortcut. Gusto natin ng madaling paraan. Pero, hindi mo kailangang mag-escape here to get there. So, excited po tayo masyado na maranasan natin yung land flowing with milk and honey. Sino po dito yung nakaranas ng mapangakuan ng milk and honey pero yung nasa harapan nyo ay wolves and giants? Kasi po, nung sila ay nandun na sa promised land, ang sabi ng Panginoon dun sa mga nation of Israel, kailangan nyong matalo or mapabagsak ang city ng Jericho. The mighty city of Jericho. And kung iisipin, sasabihin nila, akala ko ba yun yung pangako ng Panginoon? May gagawin pala kami? Kailangan pala namin gumawa? Kailangan pala namin makipaglaban pa para makuha namin yung promised land? Diba? Minsan ganun tayo eh. Akala natin, pag pinangako ng Panginoon, yun na yun. Wala ka nang gagawin. Pero, in order to get there, you have to endure here. You have to fight here. You have to pray here. Amen po ba? So, hindi po porket may presensya ng kaaway, di ba? May kaaway sila, ay wala na din po yung presensya ng milk and honey. Nandun pa rin po, pero may challenges nga lang sa pagitan or in between. So, sa buhay po, wala pong cheat code. Sino po dito yung mga cheaters? Yung nag-cheat po sa mga games. Yan. Madami po sa mga kabataan yan, gumagamit ng cheat code. Ano daw po ba yung cheat code? Yung cheat code po, ginagamit yan. Halimbawa, may laro ka. Wala akong alam na laro eh. Siguro yung ano na lang, yung alam ng karamihan, yung sa cellphone, yung bounce. Kasi po nakaabot ng bounce. Yon. So sa bounce, may level yun eh. Wala po akong alam eh na laro. Super Mario, sige, Super Mario na lang po. So di ba yung Super Mario, may levels po yan na tinatawid nyo, kailangan nyong magawa tong level na to para makatawid sa sunod na level. Pero sa tunay na buhay, wala pong cheat code. Wala pong cheat code. Kailangan nyong indahin yung ditong challenges, yung here na challenges para makapunta ka sa sunod na level. Amen po ba? And alam nyo po, sa pagdami or sa pagtaas ng level, sa pagdami or sa paglakas din ng devil. Wow, rhyming. Sa pagtaas ng level, sa pagtindi ng devil. Amen. And
And take note of this po. Hindi po porket may kaaway ka ay nawala na po yung pangako ng Panginoon. Sa katunayan, kapag mas matindi po yung kalaban, ibig sabihin, mas matindi din yung pangako. Kung gaano kalaki yung challenges mo, ibig sabihin, yung pangako there ng Panginoon ay ganun din kalaki. Amen po ba? Or mas higit pa kaysa dun sa tinatamasa mo here. So next slide po. So the size of challenge is an obvious sign of the size of God's promise in your life. Alam niyo po ba, yung mga kaaway natin, dapat po pinapasalamatan yan eh. So sige nga po, pasalamatan niyo po yung mga katabi niyo. Kasi yung mga kaaway natin na yan, or yung mga challenges na yan, kailangan natin yung pasalamatan. Bakit? Kasi minsan, sila po yung nag-push forward po sa atin para mas pag-igihin natin, mas galingan pa natin. Amen po ba? So, naalala ko nga po last week. Yan. So, pasalamatan niyo po muna pala yung mga katabi niyo. Salamatan niyo po. Kasi isa sila sa mga challenges niyo. Si Kuya Nal, nakita ko nagpasalamat kay Ate Telma. Yan. Kasi po, naalala ko nga po last week, dun po sa youth namin, sa youth service namin, si Popoy po ay nagbahagi ng tungkol sa challenges. So, isa-isa po kami na nagbanggit ng mga challenges namin so far. And pinaambuyan po namin si Kuya Nel. Sabi namin, Kuya Nel, ikaw naman, mag-share ka naman ng challenges mo. Ngayon, habang nag-iisip si Kuya Nel, tinulungan po siya ni Tutoy. Sabi ni Tutoy, Kuya Nel, alam ko na ang challenges mo so far. Yang katabi mo. Which is, ang katabi niya ay si Ate Telma. Kasi po, nung araw na yon, may suot po silang couple socks. Couple na medyas. Yeah. Yung medyas po na yon, may kamay, nakaganyan. So, pag nagdikit sila, nagahawak kamay yung medyas nila. So, yun po yung challenges ni Kuya Nel so far. So, pasalamatan po natin yung mga challenges or yung mga kaaway natin kasi sometimes, sila po talaga yung nagpupush sa atin. Ika nga po sa patalastas para kanino ka bumabangon? Para sa mga kaaway ko. Para pamukha ko sa kanila na magaling ako. Ganun po ba tayo? Kasi 'di ba minsan yung mga kaaway natin, parang sila yung nagmo-motivate sa atin para mas galingan. So pasalamatan natin yung mga challenges natin. Amen po ba? And napapansin ko po na nung dumadami po yung kaaway natin, nung dumadami po yung challenges natin, mas nagiging madasalin po tayo. Mas nagiging taimtim yung pananalangin natin. Amen po. Kasi pagka punong-puno ng magagandang bagay yung buhay mo, thank you Lord, thank you Lord, sinasamba kita, Panginoon. Pero kapag po may challenges, Lord, tulungan niyo po ako. Hirap na ako. Diba? Sobrang taimtim ng ating pananalangin. Ibang-iba kapag may magagandang bagay. Pero kapag may challenges, nandoon yung pagiging intimate na pananalangin natin sa Panginoon. Intimate na relasyon natin sa Panginoon. And sa punto pong yon, kailangan nating pasalamatan kasi tinutulungan tayo ng mga challenges natin na maging mas malalim sa Panginoon. Amen po ba? So, pasalamatan po natin yung mga challenges natin. So, salamat dahil nilait mo ako, nakita ko yung worth ko. Wow. Salamat dahil iniwan mo ko, nakita ko yung dawan ko. Salamat dahil niloko mo ko, ngayon nakalaya ako. Salamat dahil minaliit mo ko, ngayon nakita ko ang kalakihan ng Panginoon sa buhay ko. Amen. O yan, naiyak na naman ako. Sabi ni ate, ipaghahanda ba kita ng tissue? Hindi, wag na. Hindi ako iiyak. Kasi sobra po akong, habang ginagawa ko nga po itong mensaheng ito, share ko lang. Naiiyak po kasi sobra pong tindi, mangusap ng Panginoon talaga. Yung binibigay niya sa akin ng mga knowledge and yung gusto ko pong ibahagi sa inyo, sobra pong nakakadala, sobra nakaka-comfort ng mga salita ng Panginoon. Amen po ba? So, pasalamatan po natin yung mga challenges natin sa buhay. So, may pangako ang Diyos at yung pangako ng Diyos, hindi nyo po yan mabibili sa mga convenience store. Hindi nyo po yan mabibili sa sari-sari store. Yung kaya pong ibigay ng mundo ay
kaya nating ma-access dito sa mundo. Pero yung kayang ibigay ng Diyos ay hindi natin ma-access dito sa mundo. Bakit po? May mabibili po ba kayong joy sa sari-sari store? Meron. Dishwashing. Pero yung tunay na joy, yung tunay na kaligayahan, ang Diyos lamang ang makapagbibigay niyan sa'yo. So, tayo po sa buhay na to, nagkakaroon po tayo ng mga maling desisyon. Amen po. Nagkakaroon tayo ng maling mga desisyon sa buhay. Pinagpapalit natin yung gusto ng Panginoon sa gusto lang natin. And kapag nasa mali tayong landas, or pag nasa maling desisyon tayo, alam ko, aminin nyo na po sa inyong mga sarili, kahit sa sarili nyo lang, aminado po kayo, pagka nandun po kayo sa maling landas or sa maling desisyon, kinukumbinsin nyo po yung sarili nyo na masaya kayo. Para patunayan sa sarili nyo, hindi, tama yung desisyon ko, masaya ako. Pero tandaan nyo mga kapatid, hindi mo kailangang kumbinsihin ang sarili mo na masaya ka kung tama yung choice mo. Amen po ba? Amen. Hallelujah. So, ipinangako sa atin ng Diyos na tayo ay sasaya. Sa piling niya, dahil siya po ay ang source ng joy. Kaya kung may nagsabi po sa inyo na nasa kanya po yung joy or yung tunay na kaligayahan na hinahanap mo, matakot ka kapatid, baka si Satan yan. Kasi, ang tunay na joy ay sa Diyos lamang natin makukuha or makakamtan. So, God promised to give us joy. At kapag nangako ang Diyos, paniwalaan mo, kaya niyang tuparin ang kanyang mga pangako. At itong church pong ito, patotoo ito, na ang Diyos ay tumutupad sa kanyang pangako. Amen po ba? Na ang Diyos ay hindi nagpabaya, ang Diyos ay hindi nakalimot, ang Diyos ay hindi nagkulang. At sa paglipat po natin dun sa kabilang building, sa ating panibagong bahay-sambahan, baon-baon at daladala pa rin natin yung pangako ng Panginoon sa atin. Amen po ba? So, mag-isip nga po kayo ng ng season sa isang taon or every 3 years na nakakarinig tayo ng maraming pangako tuwing halalan. Pasko, yan. Pasko kasi pinapangakuan ng mga ninang, ng mga anak, yung kanilang mga nanay. Pinaringgan. So, pero yung pinakamaraming pangako talaga ay tuwing mga halalan, tuwing eleksyon. Kasi yung mga politiko, mabubulaklak ang bibig niyan. Sa darating na halalan, huwag niyo pong kakalimutan kat makuha lamang po sa balota. Ilagay niyo po ang aking pangalan. So, ganun po yung mga politiko. Nangangako ako sa inyo. Masakit pa lang ang ulo niyo, naka-wheelchair na kayo. Nangangako ako sa inyo, kulimlim pa lang, may ayuda ka na. And yung mga tao nakaganyan, woo! Naniniwala agad dun sa pangako nung politiko, partida. Election pa lang yun. Halalan pa lang po yun. Hindi pa siya nakaupo. Diba? Pero yung Diyos natin, matagal nang nakaupo sa kanyang trono, pero pinagdududahan nyo pa. Say ouch. Say ouch. Diba? Minsan pinagdududahan natin ng Panginoon sa kanyang mga pangako. And sabihin niyo po sa katabi niyo, ingat ka, papunta na sa'yo yung mensahe. Masasapul ka. Sapul na po ba? Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, kapag po ba may tinanggal ang Diyos sa buhay nyo, here, para i-prepare tayo there, kaya mo pa rin bang magtiwala sa Kanya? Lord, bakit nyo naman po tinanggal yung taong yun? Mahal na mahal ko po yun. 11 years kami. Cut nyo lang, 11 years kami, mahal na mahal ko yun. Hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Sus! Diba? May mga bagay na, at tao, hindi lang bagay, pati tao, tinatanggal sa atin ang Panginoon here to prepare you for there. So, huwag nyo pong ipagpalit yung kagustuhan nyo lang sa kagustuhan ng Panginoon. May ipinangako ang Panginoon at inalaan ang Diyos para sa'yo. So, kapag may tinanggal ang Diyos sa buhay mo, makinig po ang lahat, kapag may tinanggal ang Diyos sa buhay mo, na bagay man yan, trabaho man yan, o tao man yan, tandaan mo, hindi ka po nawalan. Hindi ka nawalan kasi hindi naman talaga para sa'yo yun. Kasi kaya nga tinanggal
hindi para sa'yo. So, hindi ka nawalan. Amen po ba? So, kapag sinara na ng Diyos yung pintuan, huwag mo nang buksan, huwag na magpumilit. Sinarado na nga ng Panginoon. Ikaw naman si Kuligat, Lord, buksan mo to. Kaya pa to eh, kaya pa. Huwag mo nang ipilit. Sinarado na ng Panginoon. So may mga pintong sinasarado ang Panginoon at may mga pintong bukas. May mga pintong binuksan ng Panginoon para sa'yo. Bakit ga tayong mga tao? May sinarang pinto ang Diyos, pinipilit buksan. May mga bukas na pinto, ayaw lakaran, ayaw pasukan. May daming opportunity binubuksan ng Panginoon sa atin. So, ang kailangan lang natin ay mag-step out of it or conquer your fear and step out of your comfort zone. Lagi po ito binabanggit sa atin ni Pastor and ni Lord. And we need to thank God para sa mga pintong sinarado. And also, we need to thank God para sa mga pintong nilalagpasan lang natin. Yung mga bukas na pinto. Ilan po ang pinto nyo sa bahay? Sige po, bilangin nyo, ilan po ang pinto nyo sa bahay? Pinto sa harapan, pinto sa likuran, pinto sa tagiliran, papuntang swimming pool, pinto ng kusina, pinto ng kwarto, pinto ng CR, yan. So, napakarami pong pinto. Pero malamang, hindi nyo po naisama yung mga pinto ng ref, pinto ng cabinet. Di ba nasa bahay nyo din po? Ang tanong ko, ilan ang pinto sa inyong bahay? So, mas naaalala kasi natin yung mga pintong nakasanayan natin, yung mga pintong common lang, pero hindi natin naiisip or hindi natin naaalala na may mga pinto pa pala na kagaya ng ref, kagaya ng cabinet. Kasi pag binuksan mo ang ref, mabubusog ka, makakain ka eh. Pag binuksan mo ang cabinet, magkakadamit ka. So, may mga pinto na nagdadala ng pagpapala sa inyo, pero hindi nyo naaalala kasi nakasanayan. Ang naalala nyo lang, yung nakasanayan nyo. Amen po ba? Say ouch again. Say ouch. Parang ang perfect nung iba. Hindi nag-ouch. Okay. So tayo, ang hilig kasi nating mamili ng pinto. And ang tawag daw po doon, kasi narinig ko lang po ito doon sa isang pastor. Ang tawag po doon ay a la carte Christianity. A la carte, yeah, a la carte. Ano po ba yung a la carte? Di ba pag na-order tayo sa mga fast food? Yan. Tinatanong tayo nung a la carte po, isang order nung ganito, ganyan, napili. A la carte po, ganyan. So, kagaya po nun, example na lang po, kunyari Bible to, yan. Kunyari po Bible to, ganito po yung a la carte Christianity. Uy! I love this. Trust in the Lord with all your heart. Okay, next page. Ooh, I love this promise. I love this. Next page. Igalang mo ang lahat ng iyong kapwa. Okay, gusto ko. I'll follow this. Next page. Love your enemies. Lord, wag na to, skip na lang po. Namimili tayo. Ang tawag po doon, a la carte Christianity. Say ouch again. Pumipili lang tayo ng mga gusto nating paniwalaan or gusto lang nating sundin. And I want to remind you na lahat po ng nasusulat dun sa Bible at lahat ng ipinagagawa sa atin ng Diyos ay para sa ikabubuti nyo po. So, hindi nyo kailangang mamili ng gusto nyo lang. Kasi yung gusto ng Panginoon, yun po yung best. Wala siyang pinipili sa'yo na hindi niya kaluguran. Amen? Or hindi niya kalooban. So, we should trust God more kesa sa mga ino-offer ng mundo. And kapag yung ipinangako ng Diyos, you are a product of a promise. Amen po ba? Naniniwala po ako na tayo po ay produkto ng pangako ng Diyos. Naniniwala po ako na ako po mismo ay produkto ng pangako ng Panginoon. Kasi, dati, yung sa mga leaders natin, yung mga nagtaas kanina, nangako sa kanila ang Diyos dati, noon. Nangako sa kanila na bibigyan ko kayo sa mga susunod na taon ng bagong mga leaders, bagong mga magpipreach, bagong member ng worship team. Nangako sa inyo ang Panginoon noon. And
naniniwala po ako na ako po ay produkto ng pangakong yon. Amen po ba? And maging kayo po na nakaupo dito, I know, sigurado po ako, 100%, kayo po ay produkto ng pangako ng Panginoon. And alam niyo po kung bakit? Kasi yung iba po sa inyo, in-invite lang po dito, no? So kayo po ay produkto ng panalangin or pangako ng Panginoon dun sa taong nag-invite sa inyo. And look at you, nakaupo na kayo dito, so kayo po ay produkto ng pangako ng Panginoon. So ibig sabihin, tayo po ay miracle. Tayo po ay milagro. Sabihin niyo po, ako pala ay milagro. Ako pala ay pinili. At hindi tayo pinagpilian lang. Amen po. So believe in the promise of God. At alam niyo po, kapag tayo po ay naniwala at nagtiwala sa pangako ng Panginoon, God can transform us into a life of obedience. Dito na po papasok ang obedience. Kasi kanina, pangako, ngayon, obedience. Genesis 22:1, sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am, he replied. Sumagot si Abraham. Then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him, sa ibang salin, kill him. Kill him there as a burnt offering on a mountain. I will show you. So, ito pong tagpong yan is so interesting. Kasi po, si Abraham ay kilala natin na father of faith. Si Abraham ay kilala natin na father of many nations. Amen po ba? So sa verse po na yan, ayon sa pag-aaral po ng mga scholars, yan pong verse na yan ay 120 years old plus na po si Abraham. So, between 120 to 130, yun na po yung edad ni Abraham. And noon pong sa mga dati or sa Genesis 12, hindi ko na po nilagay dyan. So, kung babalikan po natin ang Genesis 12, marami na din pong ipinagawa ang Diyos, marami na pong ipinag-utos ang Diyos kay Abraham para subukin yung kanyang obedience. Then, in fact po, nung 75 years old pa lang po si Abraham, dyan sa Genesis 12, 75 years old pa lang po siya, pinangakuan siya ng Panginoon. Ang pangako po sa kanya ay, bibigyan kita ng anak at ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Pero 75 years old, parang ang imposible na po, ano? 75 years old, pinangakuan ka na magkakaanak. Pero, sa katunayan po, wala pang anak si Abraham. 75 years old na siya. So, paano pa ako magiging ama ng maraming bansa? Eh, wala pang akong anak. Diba? Kung iisipin nyo, parang ang imposible. So, si Abraham ay pinangakuan ng Panginoon na siya ay magiging blessing sa ibang bansa. Na kung sino man ang magbe-bless sa kanya, ay i-bless din ng Panginoon. Kung sino ang mag-curse sa kanya, ay i-curse din ng Panginoon. So, sa madalit salita, si Abraham po ay may favor galing sa ating Panginoon. Pero ang pinakamatinding favor sa kanya ay magiging ama siya ng maraming bansa. Father of many nations. Maganda pong pangako yun. Ano po? Amen. Pero nung time po na ito ay wala talaga siyang anak. So 75 years old siya nang pinangakuan siya ng Diyos na magkakaanak. 24 years later, so kayo na po, do the math. 75 years old nang pinangakuan, after 24 years, pinangakuan siya ulit. Ilang taon na siya? 99. Very good. 99. Magaling sa math. So, nung 99 years old na po siya, muli ay siya'y kinausap ng Panginoon sa pamamagitan ng anghel. Sabi sa kanya, alam ko, 24 years ago, pinangakuan ka ng Diyos na magkakaanak. Pero, tatandaan mo, ano man ang pinangako sa'yo, hindi yan nakakalimutan ng Panginoon. Kasi ang tagal na nung, 75 years old. Tapos, after 24 years, dun pa lang siya matutupad yung pangako na magkakaanak. So, sinabi sa kanya ng Panginoon, same season, next year, magkakaanak ka. So, ang pangalan daw po nito ay si Isaac. So, 100 years old na siya nung siya ay nagkaanak.
sa asawa niya po na 90 years old. So 10 years po kasi yung pagitan nila. So kung iisipin po natin, sobrang imposible niya, pero wala pong imposible sa Panginoon. So mabalik po tayo dyan sa verse 2. Then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him or kill him there as a burnt offering on a mountain I will show you. So, nangusap po ang Diyos sa kanya after 20 years. Kasi 100 years old po siya nung nanganak. 100 years old po siya nung nagkaanak. And after 20 years, yan po yung nangyari. So, yun po yung 120 years old na si Abraham. So, ipinaalay ng Panginoon ang pinakamamahal niyang anak. And imagine po natin, mas matagal pa po yung ipinag-intay ni Abraham. Kasi 'di ba halos nag-intay siya 24 years bago natupad yung pangako. And a year after, dun pa lang nanganak yung kanyang asawa. So, almost 25 years siyang nag-intay sa pangako. And after 20 years, pinaalay na ng Panginoon. So, ibig sabihin, mas mahaba pa yung ipinag-intay niya kaysa dun sa nakasama niya, yung kanyang anak. But let's take a look sa verse 1. Ano po ang sabi? Sometime later, God tested Abraham. So, tested po, hindi tempted. Ang tested, ang goal po or ang objective ng tested ay pumasa ka sa pagsubok ng Panginoon. Ang goal po ng tempted, bumagsak ka. So, tinest ng Panginoon si Abraham. And take note of this po, hindi ipinaalay ng Diyos si Isaac dahil pinagdududahan niya yung faith ni Abraham. Hindi sinusubok, kundi sinusubok lamang ito or tinetest lamang. Nag-intay siya for 25 years sa pangako ng Panginoon. Kung iisipin natin, test of faith na yon, di ba? Pero, alam niyo po kung saan interesado ang Panginoon? Doon po sa quality ng pananampalatayang meron si Abraham. Kasi kung hindi mo itetest, hindi mo malalaman kung tunay or fake yan. Paano mo malalaman na tunay or fake yan kung hindi mo itetest? Paano mo malalaman na tunay yung sinasabi ng manliligaw mo kung hindi mo susubukan? Hindi po lahat ng I love you ay mahal ka talaga. So, yung iba po pa-fall lang. So, gusto po ng Panginoon na mag-grow tayo, kaya po niya tayo tinetest. Hindi po para sirain tayo, but to build us. So, kapag may problema ka, pasalamatan mo ang Diyos. Minsan po kasi ganito tayo Lord, 34 na po yung problema ko. Lord, pwede po bang bawasan nyo? Gawin nyo naman pong 33 lang. Sobrang dami ko pong problema Nag-request pa sa Panginoon daw. Binigyan pa ng obligasyon ng Panginoon. Pero, hindi po ba mali yung panalangin natin? Dapat ganito yung panalangin. Lord, ang dami ko pong problema. Dagdagan nyo po ang aking kalakasan para mapagtagumpayan ko yung maraming problema. Amen po ba? Huwag tayo mag-focus dun sa problema na bakit natin pinababawasan sa Panginoon? Binigyan nyo pa ng obligasyon ang Panginoon. So, ang focus natin, dagdagan yung kalakasan natin. Amen po ba? Minsan, tinetest tayo ng Panginoon. Paano mo malalaman na mahaba yung pasensya mo kung walang taong mang-iinis sa inyo? Kung walang taong sakit sa ulo. So, minsan, pagpe-pray natin, Lord, sana po, bigyan niyo po ako ng mahabang pasensya, pakibilis po. so, mali na agad. So Hebrews 11:17. By faith, Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. He who had embraced the promises was about to sacrifice his one and only son. Alam niyo po ba kung bakit may favor si Abraham? Kasi po, siya ay marunong magsuko. Marunong siyang magsakripisyo. Favored people are surrendered people. Amen po. Alam niyo po sa tindi po ng pananampalataya ni Abraham, sinunod niya ang Panginoon kasi alam niya na yung anak na iaalay niya, ayun yung pangako ng Panginoon sa kanya. At alam niya, kahit matuloy po yung pag-aalay niya, kahit mamatay po yung anak niya, alam niya na yung Diyos na sinunod niya, yung Diyos na sinasamba niya, ay kayang bumuhay ng patay. Amen po ba?
So, nandun yung pagtitiwala niya, kaya siya sumunod sa Panginoon. Ganon katindi yung kanyang faith sa Panginoon. Oh, amen, hallelujah. So, napakahalaga po ng obedience o ng pagsunod. At ito po ay isa sa pangako ng Panginoon. He can transform us into a life of obedience. Ano nga ba ang mga dapat nating gawin so that He can truly transform us into a life of obedience? Next slide po. Yan. He can transform us into a life of obedience. So ano ang mga dapat gawin so that He can truly transform us into a life of obedience? Number 1, napakasimple po nito, palagi itong ibinabahagi sa atin. Napakadaling tandaan. Trust in God. So trust is a decision that we should make. Hindi tayo pwepwersahin ni Lord na magtiwala sa Kanya. Ang ginagawa po ni Lord, bibigyan tayo ng mga example sa Bible, at kumikilo siya sa buhay natin para ipakita sa atin na pwede siyang pagkatiwalaan. Sinabi nga po dyan sa 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Sa Tagalog, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan, sapagkat Siya ang kumukupkup sa inyo. So, gaya po ni Abraham, paano po siya nakasunod? Nagtiwala siya sa Panginoon. Nagtiwala siya na kahit anong mangyari, magiging tapat siya sa Panginoon. Magiging tapat siya sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran dahil alam niya na hindi siya nito pababayaan. Jump na po tayo sa number 2. Tap in the power source. Sino po ba yung power source natin? Sino po? Everybody, sino po? Ang Diyos. Sige po, sabihin niyo po ng malakas, ang Diyos. Ang Diyos ang aking power source. Amen, hallelujah. Halimbawa po, itong cellphone ko na to. Halimbawa pong cellphone na to, ito po yung pinakamahal sa lahat. Ito na po yung pinakamaganda. Ito po yung meron ng pinakamagandang mga specs, pinakamagandang features, camera man yan, o storage, or kung ano man. Halimbawa, ito po ay pinakamaganda na cellphone sa lahat, sa buong mundo na, sa buong mundo. Pero subukan nyo po na wag tong i-charge kapag nalobat. Wala po siyang magiging kaibahan sa cellphone na bulok. Amen po ba? Kasi pareho silang walang pakinabang. Kasi bakit? Hindi siya nag-connect sa power source. So, wala siyang kaibahan doon sa cellphone na bulok. Para pong tayo to, kahit ikaw na yung pinakamaganda, hindi ko sinasabing ako po yun kahit ikaw na yung pinakamaganda, pinakamabait, pinakamatalino, parang dinidescribe ko talaga yung sarili ko. Joke lang po. Kahit ikaw na yung pinakamaganda, pinakamabait, pinakamatalino, pinakalahat na. Pero kung hindi ka konektado sa power source, sa Lord, wala kang pakinabang, girl. Amen po ba? Wala kang pinagkaiba dun sa mga taong walang Diyos sa buhay. Amen po. Kasi hindi tayo nagko-connect sa Panginoon Siya nga po yung power source. So para tayo yung cellphone maganda, kapag hindi na-charge, walang pakinabang. Amen po ba? And I know, tayo pong mga taga-GCCB, tinatanong ko po kayo, isa po ba kayong Kristiyanong may pakinabang? Ang ibig sabihin, kayo po ba ay Kristiyanong kumo-connect sa power source? Amen. So para po makalakad tayo sa pangako ng Diyos, we should always tap in the power source. Walang iba kundi ang ating Panginoon. So third, desire to be filled with the Holy Spirit. Ano po ba yung pumupuno sa atin? So, some of us here, ang pumupuno sa atin ay yung sarili natin. Kasi sobrang tiwala natin sa sarili natin. Punong-puno tayo ng ating mga sarili na kapag may mga bagay na mali kang desisyon, hindi mo naiisip na mali yun. Lagi kang tama. Kasi punong-puno tayo ng ating sarili. Some of us naman, na punong-puno ng pagmamahal sa ibang tao, na kapag nawala po yung taong yun, pakiramdam nila, wala na ding saysay yung buhay nila. Some of us ay punong-puno naman ng kayamanan ng mundo. So,
ang nangyayari, nawawala naman yung pagiging mapagkumbaba. So, yung iba po, punong-puno na sa kanilang katabi. So, marami tayong mga bagay na kinapupunuan at matindi ang nagiging epekto po nito. Pero isipin niyo po, paano kung ang buhay natin ay punong-puno ng Holy Spirit? Just imagine. Di ba ang sarap po, I know for sure, na ang mga taga-GCCB ay palaging dinidesire na mapuno ng Holy Spirit. Laging nating dinidesire na tayo ay punuin ng banal na Espiritu. Amen po ba? So with these things, masasabi po natin na ang obedience to God's promise, next slide, obedience to God's promise matters. Sabay-sabay po nating basahin, paulit-ulit. Obedience to God's promise matters. Again, mas malakas. Obedience to God's promise matters. So, napakahalaga po ng pagsunod natin sa pangako ng Panginoon. Because God is preparing something for you. Maaari pong mahirap yung proseso here to get there. Pero tandaan nyo po, walang-wala yung pasakit here sa pangako or sa God's promises there. And I hope na bless po ang bawat isa. Amen po ba? So palakpakan po natin ang ating Diyos.